baka o gawak. Dito kahawit sa, dito hawit sa. Sang takilit kaya na. May banggaan ng mga sasakyan dahil sa lindol. May mga na-report na casualties. Luna ng mga ito na kailangan ma-extract mula sa crushed vehicles. Nangangailangan ng trained responders to perform rescue and Region 10 to RIMC and the local DRRCs in Camiguin, and responding to a simulated disaster scenario on volcanic eruption, earthquake, and tsunami. This will involve testing communication protocols and equipment, coordination mechanisms, decision-making process, and resource mobilization. For our scenario, at around 2 o'clock in the afternoon of November 14th, as rock falls, landslides, and ground subsidence. Approximately a tsunami of 3 meter high inundated the coastlines of these municipalities, especially in Barangay Anito and Balbagon in Bahaw. The Bukibok volcano, an active volcano in the island of Camiguin, is currently at volcano alert level 1. At around 2:30 in the afternoon, some residents witnessed its reactive eruption. The steam-driven eruption followed rose around 1,000 meters high from the crater. Simultaneously, these Tibok Sibukibok Volcano Observatory personnel called the Camiguin Pre-Emergency Operation Center to warn the public of the possibility of fast fall. Now shown is the exercise map of our activity. Thank you so much, Exercise Director Antonio B. Sugaruhol. November 14, 2024, eksaktong alas 2 ng hapon sa isla ng Camiguin. Ang mga residente, mag-aaral at mga empleyado ng gobyerno at pribadong sektor na nasa loob ng kanilang mga bahay, classrooms, opisina at pinagtatrabahuan ay nagulutan sa biglang pag-init ng lupa. Tila may kasamang malakas na pagputok na naramdaman at narinig. Ang mga residente at mga estudyante na tinakang lumabas sa kanilang mga classrooms at bahay ay nahirapang tumayo dahil sa patuloy na pagyanig ng lupa. Dahil sa lakas ng lindol, nagpanik ang karamihan. Marami ang na-damage na istruktura, buildings, schools, opisina at mga tahanan sa isla ng Camiguin. Kahit nakaranas ng di inaasahang matinding lindol, ang pamamayan ay dali-dali nag-execute ng proper lock, cover, and hold para maproteksyonan ang kanilang mga sarili hanggang sa humupa ang pagyanig ng lindol. The Dock Cover and Hold Protocol is immediate action taken when an earthquake strikes. This protocol minimizes injuries by protecting individuals from falling debris and the wall until the shaking is over. Nahirapan sa pagtayo at paglakad ang mga tao na nasa labas. Nakita nila ang matinding paggalaw ng mga punong kahoy at mga poste ng kuryente. Nadaganan ng nabaling malalaking sanga ang mga sasakyan nakapark sa gilid ng mga kalsada. Ang mga bumabiyahing sasakyan naman ay dali-daling huminto. Ang mga kable ng kuryente at mga linya ng komunikasyon ay naputol. May mga posting na tumba, kaya nawala ng kuryente sa mga lugar na nasasakupan ng Mambahaw, Katarman at iba pang parte ng probinsya ng Camiguin. Ang mga konkretong gusali, ang mga glass windows naman ay nabasag at ang mga bubong With an epicenter southeast of Bohol and an magnitude of 6.8. A tsunami is triggered with a height of 3 meters and it indicated the coastline of Mambahaw. Dahil sa pangyayari, ang LRMC naglunsad ng massive information dissemination sa publiko. Inabisuhan ang lahat ng mag-ingat at iwasang bumalik sa mga tahanan o buildings dahil maaaring magkaroon ng aftershocks. Ngayon din sa mga nasa low-lying areas at lalong-lalo na sa mga coastal areas na lumikas sa mataas at safe sites dahil sa posibleng banta ng tsunami. Sa evacuation areas at
Importanteng ma-account lahat ng kasamahan at masiguro ang kaligtasan. Ang mga nagkawa ng injury o missing individuals ay agarang inireport sa Incident Commander ng kanilang Disaster Control Group o DCG. Ang mga evacuees ay kasalukuyan ng pinapasok sa evacuation center. Dumaraan sila sa registration area Dahil sa matinding epekto ng lindol, nangangailangan ng greater augmentation from neighboring or outside LGUs. Exhausted na ang ating incident management team at mga responders on the ground. Kaya humingi na po ng ating makikita ang arrival ng Black Hawk, the air asset aboard our augmentation team. Again, Mga tao nga, wala pa na-rescue. Our air asset aboard our augmentation team. Augmentation team na sila. Oo na, augmentation team. Kahit sa severity of damage and greater response requirement at exhaustion of responders deployed, nag-request ng augmentation from the other resources. So, ang tinatawag Yan sa atin yung booking. So makikita natin ngayon ang pagdating ng ating mga 503rd and 504th Philippine Army responders. Dala-dala nila ngayon ang mga specialized equipment para makatulong sa mga pinsalang na tamo ng pagiging traffic sa bawat ang mundo. upang mai-transport ko ito sa pinakamalapit at ligtas na hospital.